Bago tayo tuluyang sumabak sa ating istorya, sandali muna kitang kakausapin. Habang binabasa o pinapakinggan mo ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito nasimulan. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo, pwede tayong pagtagpuin ng isang kwentong may kirot, hiwaga at aral na tatatak sa puso. At ngayon, heto na ang simula ng isang buhay na akala ng lahat ay simple lang matapos ang kasal. Pero iyon pala ang umpisa ng pinakamabigat na laban ng isang babae. Si Yelena Cruz ay hindi lumaking mayaman, pero lumaki siyang may dangal. Sa maliit na bahay nilang inuupahan sa Binangonan, maaga niyang natutunan ang ibig sabihin ng pagsisikap. Ang ina niyang si Mirza, isang mananahing halos mapundi na ang mata sa kakatahi ng uniforme at kurtina, ang nagturo sa kanya na hindi mo kailangang maging mayaman para maging marangal. Samantala, ang nakababatang kapatid niyang si Teban, na noon ay high school pa lang, ang madalas niyang inspirasyon kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. "Anak, matulog ka naman ng maaga." Madalas sabihin ni Mirza tuwing madaling araw ay gising pa rin si Yelena sa harap ng laptop. Ngumingiti lang si Yelena habang inaayos ang design board ng isang event setup. "Konti na lang, Nay. Kapag natapos ko to, may pambayad na tayo sa upa at sa project ni Teban." "Ako na lang sana ang magtatrabaho," mahinang sabi ni Teban minsang naabutan siyang nagkakape habang nagdodrawing ng floral arrangements ang ate niya. Tinapik niya ito sa noo. "Mag-aral ta, huwag kang makulit. Mas gusto kong mapagod kaysa maputol ang pangarap mo." Hindi marangya ang buhay ni Yelena, pero maayos. Marunong siyang magdala ng sarili. Hindi siya iyong tipong nangingibabaw sa isang kwarto sa pamamagitan ng ingay. Napapansin siya dahil sa katahimikan, disiplina at galing. Bilang isang event stylist at concept coordinator, dahan-dahan siyang nakilala sa industriya sa pagiging malikain kahit maliit ang budget ng kliyente. Doon nagsimula ang lahat. Isang taon bago siya ikasal, nakuha ng maliit nilang team ang isang proyekto para sa soft opening ng isang boutique hotel sa Tagaytay. Hindi niya alam noon na ang lead architect ng hotel na iyon ay si Raviel Vergara, ang tahimik, matangkad at laging seryosong lalaking kalaunan ay babago ng takbo ng kanyang buhay. Una silang nagkita sa function hall habang abala si Yelena sa pag-aayos ng hanging candles at dried florals. Napansin niyang may isang lalaking nakatayo sa may pintuan, pinagmamasdan ng buong layout para bang may hinahanap na mali. Lumapit siya rito, dala ang clipboard. "Good afternoon po. May kailangan po ba kayong baguhin sa setup?" Tumingin si Raviel sa kanya, bahagyang nagulat. "Wala. Sa totoo lang, mas gumanda kaysa sa original render." Napatigil si Yelena. Hindi siya sanay sa papuring ganon, lalo na mula sa isang lalaking halatang sanay utusan ng mga tao. "Salamat," maikli niyang sabi. Simula noon, madalas na silang magtagpo sa site inspections, supplier meetings, at post-event assessments. Hindi malikot magsalita si Raviel, pero kapansin-pansin ang pagrespeto nito kay Yelena. Hindi siya tinatratong bilang simpleng stylist lang. Tinatanong nito ang opinyon niya, pinapakinggan ang mga suhestyon niya, at higit sa lahat, hindi siya minimiliit. Isang gabi, matapos isang nakakapagod na ocular, sabay silang naabutan ng malakas na ulan sa hotel driveway. "May sundo ka?" tanong ni Raviel. "Wala po, mag-aabang na lang ako ng bus sa kanto." "Bus?" ulit nito, tila hindi makapaniwala. "Opo, hindi naman po lahat may driver." Napayuko si Raviel at sa unang pagkakataon ay nakita niya itong tila tahimik na hiya. "Yelena," saad nito sa mahinang tinig, "hindi kita inaalok dahil naaawa ako. Inaalok kita dahil gabi na at umuulan." Iyon ang unang pagkakataong tinawag siya nito ng pangalan nang walang kasunod niya, Miss Cruz. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, doon nagsimulang lumambot ang puso niya. Mula sa simpleng paghatid, nauwi iyon sa mas madalas na pag-uusap. Mula sa pag-uusap, naging pagkakaibigan. Mula sa pagkakaibigan, naging isang relasyong pilit man nilang itinatanggi noong una ay malinaw na namumukadkad. Pero hindi lahat ng pag-ibig ay ipinagdiriwang. Nang malaman ni Yelena kung sino talaga si Raviel,
Saka lamang niya lubusang naunawaan kung gaano kalayo ang mundong kinalalagyan nila sa isa't isa. Si Raviel ay hindi lamang arkitekto. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ni Doña Serafin Vergara, isa sa pinakakilalang negosyante sa larangan ng shipping, resorts at luxury charters. Ang apelyedong Vergara ay hindi lang pangalan, isa iyong pader na naghihiwalay sa kanila. Raviel, sabi ni Yelena minsang nagkakape sila sa isang tahimik na kafe sa Antipolo. Baka hanggal dito na lang tayo. Hindi ako bagay sa mundo mo. Matagal siyang tinignan ni Raviel bago nagsalita. Ikaw ang unang taong nagpatahimik sa buhay ko. Huwag mong sabihin sa akin kung saan ka bagay. Ako ang pumili sa'yo. Hindi lang ikaw ang kailangang humarap sa consequences. Marahang sagot niya. Pamilya mo rin. Pamilya ko sila. Buhay ko ito. Tila matigas na pahayag iyon, ngunit hindi lubos na naniniwala si Yelena na ganoon kasimple ang lahat. At tama siya. Nang tuluyan silang magpakasal sa isang tahimik na civil ceremony, hindi man lang dinaluhan ng pamilya ni Raviel ang okasyong iyon. Naroon lamang sina Mirza, Teban, ang matalik na kaibigan ni Yelena na si Sivren Malaya at 2 testigo mula sa opisina. Pagkatapos ng simpleng salusalo sa isang maliit na restaurant, masaya si Yelena pero may bahid ng lungkot ang puso niya. Masaya ka ba? Tanong ni Sivren habang nakatingin sa kanya. Oo, sagot niya. Ngunit sandaling tumigil. Pero parang may kulang. Kulang talaga. Kulang ng matinong biyanan. Napatawa si Yelena, ngunit agad ding napawi iyon nang maalala niyang ni isang bagbati ay wala siyang natanggap mula sa pamilya ng asawa. Hindi nagtagal, napilitan din silang humarap sa mga Vergara. Ang mansyon ng pamilya sa Forbes ay parang museo. Malinis, mahal, malamig, at parang bawal huminga ng malakas. Unang beses pa lamang na tumapak roon si Yelena ay pakiramdam niya'y mali na agad ang sapatos niyang suot. Sa gitna ng malawak na sala, naroon si Doña Serafin. Nakaupo ito ng tuwid sa isang ivory sofa. Suot ang damit na simple pero halatang napakamahal. Sa tabi nito ay ang hipag ni Raviel na si Leodara Fuentebella, makintab ang mga kuko at matamis ang ngiti pero malamig ang mga mata. Sa likod nila, tila anino lamang, ngunit bantay sirado sa lahat ang personal assistant ng Donya na si Orwin Sadel. So, this is her, sabi ni Doña Serafin, mabagal at kontrolado ang boses. Opo, mother, si Yelena, sagot ni Raviel. Hindi agad tumayo ang Donya. Mula ulo hanggang paa ay tinignan nito si Yelena na parang sinusukat hindi ang taas kundi ang halaga ng pagkatao niya. Maganda ka at marunong kang manit ng simple, but beauty and decency are not the same as breeding. Ramdam ni Yelena ang pag-init ng pisngi niya pero pinili niyang ngumiti ng magalang. Naiintindihan ko po ang pag-aalala ninyo para kay Raviel. Hindi mo pa naiintindihan, putol ni Leodara habang humihihop ng tsaa. Kung naiintindihan mo, hindi ka sana pumayag na mapunta sa pamilya na hindi mo kayang sabayan. Naramdaman ni Yelena ang paggalaw ni Raviel sa tabi niya. That's enough. Ngulit sumingit si Orwin sa tila mahinhing paraan. The family only wants to protect the legacy, sir. Legacy. Iyon ang salitang paulit-ulit niyang naririnig sa bahay na iyon. Para bang ang pag-ibig nila ni Raviel ay isang dumi sa mamahaling tela na pilit nilang kinukuskus para matanggal. Sa mga sumunod na linggo, pilit man nilang ipinagpatuloy ang samahan, unti-unti nang nararamdaman ni Yelena ang bigat ng buhay bilang asawa ng anak ng mayaman. Kapag may family dinner, palaging may komento si Leodara sa kilos niya. Ay, sa kaliwa pala ang dessert spoon, kunwang biro nito. Minsang nagkamali sa hawak niya. Oo nga, dagdag ni Doña Serafin nang hindi man lang tumitingin sa kanya. May mga bagay talagang hindi natututunan sa bilihan ng magandang damit.
May mga gabing tahimik lang si Raviel pagkatapos ng mga salitang iyon. At kahit hindi siya direktang pinagtatanggol sa bawat pagkakataon, nakikita ni Elena ang tensyon sa kanya. Mahal siya ng asawa niya, iyon ang alam niya. Pero mahal din nito ang ina. At ang banggaan ng dalawang mundong iyon ay tila unti-unting bumibiyak sa katahimikang pinagsaluhan nila noon. May mga side characters ding unti-unting lumilitaw sa buhay niya sa mansion. Ang matandang driver na si Mang Celso na laging bumubulong ng, "Huwag ka pong panghinaan, ma'am." Ang chef na si Tomas Uriel na palihim siyang tinatabihan ng paborito niyang tsaa tuwing ramdam nitong hindi siya komportable. At ang batang housekeeper na si Nemya na minsang nagsabi, "Ma'am, mabait po kayo. Huwag po sana kayong magbago kahit anong gawin ila." Sa mga simpleng taong iyon, kumakapit ang loob ni Elena. Pero sa likod ng mga hapagkainan, mamahaling chandelier at malamig na ngiti, unti-unti nang tumitigas ang hangin sa paligid niya. May mga usapang tumitigil kapag dumarating siya. May mga matang tila nagbibilang ng pagkakamali niya. At may pakiramdam siyang hindi pa ito ang pinakamasakit na bahagi ng pagpasok niya sa pamilyang Vergara. Hindi pa niya alam noon na ang pinakamapanganib ng ngiti ay hindi galing sa lantad na kaaway, kundi sa taong biglang magpapakita ng kabaitan pagkatapos kanyang tratuhing parang dumi. At hindi pa niya alam na ang kaarawang darating ay hindi pala magiging simula ng pagtanggap sa kanya, kundi magiging paanyaya patungo sa isang gabing muntik ng wakasan ang kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang samahan mo ulit ako sa sandaling ito. Kung umabot ka na rito, i-comment mo naman kung anong oras mo ito pinapakinggan at kung anong pakiramdam mo sa takbo ng kwento ni Elena. Dahil mula sa bahaging ito, tuluyan nang magbabago ang buhay niya sa paraang hindi na niya maaayos sa simpleng luha, paliwanag o pagtitiis lamang. Matapos ang mga buwang paulit-ulit na malamig na pagtanggap sa kanya ng pamilyang Vergara, halos nasanay na si Elena sa sakit na hindi naman sugat sa balat, ngunit mas malalim pa sa anumang sampal. Sanay na siyang numiti habang pinapaliit sa hapagkainan. Sanay na siyang magpasalamat sa mga mamahaling regalo na may kasamang pangmamaliit. Sanay na siyang piliting intindihin si Raviel sa tuwing tahimik itong nakaupo sa gitna ng banggaan ng asawa at ina. Pero may mga sandaling kahit ang sanay ng puso ay muling umaasa. 3 araw bago ang kaarawan ni Elena, personal siyang pinadalhan ng kahon mula sa mansyon ng mga Vergara. Nang buksan niya iyon sa apartment nila Raviel, bumungad ang isang mamahaling bestidang kulay mapusyaw na buhaw, yari sa telang parang tubig kung dumaloy sa kamay. Sa ibabaw niyon ay isang puting envelope na may embossed initials ng pamilya. Dahan-dahan niya iyong binuksan. "Yelena, sumama ka sa amin sa isang maliit na birthday gathering sa aming yate sa Sabado. Panahon na siguro para mabigyan ka ng isang mas maayos na alaala bilang bahagi ng pamilya. To Seraphine." Matagal siyang natahimik matapos basahin iyon. "Anong sabi?" tanong ni Raviel habang papalapit mula sa kusina dalang 2 tasa ng kape. Iniabot niya ang card. "Inimbitahan ako ng mama mo sa yate para raw sa birthday ko." Sandaling napatingin si Raviel sa sulat, tila siya man ay nagulat, pero maya-maya ay bahagya itong ngumiti. "That's good, isn't it?" "Hindi ko alam," mahinang sagot. "Parang biglaan. Baka gusto lang niyang ayusin ang lahat." Lingon siya ni Elena. "Naniniwala ka ba talaga roon?" Hindi agad sumagot si Raviel. Umupo muna ito sa tabi niya at marahang hinawak ang kanyang kamay. "Hindi ko masasabi kung ano talagang nasa isip ni Mama, pero gusto kong maniwala na napapagod na rin siya sa tensyon. Baka mapagod lang siya kapag ako na ang tuluyang nawala," nasabi ni Elena ng pabiro ngunit may halong pait. "Yelena," humigpit ang hawak ni Raviel sa kamay niya. "Huwag mong sabihin yan." Napangiti siya ng bahabya, hindi dahil natuwa siya, kundi dahil ayaw na niyang humaba ang usapan. Sa totoo lang, may kakaiba siyang pakiramdam sa imbitasyong iyon. Hindi ito simpleng kaba,
Parang may malamig na daliri na dumadampi sa kanyang batok tuwing naiisip niya ang yate, ang dagat, at ang biglang kabaitan ni Doña Serapin. Nang ipaalam niya iyon sa kanyang inang si Mirza kinabukasan, halos maiyak sa tuwa ang matanda. "Oh, ayan na nga. Sabi ko naman sa'yo, hindi habang buhay galit ang tao," sabi ni Mirza habang nag-aayos ng laylayan ng bestida para matignan kung kailangan pang bawasan. "Baka po nagpapakita lang sila ng pakitang tao," sagot ni Elena. "Anak, kahit na. Minsan kailangan mo ring bigyan ng chance ang mga taong hirap magpakumbaba." Mula sa gilid ng mesa, nakikinig si Teban habang nagsusulat ng assignment. "Ate, basta huwag kang iiyak pag umimo ha. Birthday mo yon." Tinawanan niya ang kapatid at kinurot sa pisngi. "Ikaw talaga? Ako pa ba? Sanay na ako." Pero sa gabi ring iyon, nang magkape sila ni Sivren Malaya sa maliit na diner malapit sa opisina, iba ang payo ng kaibigan niya. "Hindi ako mapalagay," diretsyong sabi ni Sivren habang nakatingin sa invitation card. "Simula nang magpakasal kayo, puro pahiyang nakabalat sa manners ang binibigay sa'yo ng pamilyang yan. Tapos ngayon, biglang birthday party sa yate? Alam ko naman na weird." "Weird? Delikado ang tawag ko dyan." Natawa ng bahagya si Elena. "Grabe ka naman." "Hindi ako grabe. Realistic lang ako." Sumandal si Sivren sa upuan. "Isipin mo, private yate, mga tao nila, tubig sa paligid, kontrolado nila ang lugar, at higit sa lahat, wala kang sariling kakampi roon maliban kung sasama si Raviel. Susunod naman daw, may emergency lang sa Cebu sa araw na yon." Doon lalo pang napakunot noo si Sivren. "Ayan na nga, bakit sakto namang mawawala ang asawa mo sa araw na dapat nandoon siya?" Hindi nakasagot si Elena dahil iyon din ang tanong na ayaw niyang harapin. Dumating ang Sabado na tila napakalinaw ng langit, isang uri ng ganda na nakakaengganyo pero nakakabahala rin kapag masyado ng perpekto. Maaga siyang sinundo ng sasakyan ng mga Vergara, si Mang Celso ang driver at bihirang-bihira itong tahimik ng ganoon kahaba ang biyahe. "Mang Celso, okay lang po ba kayo?" tanong niya habang palapit sila sa pier. Sumulyap ito sa rearview mirror. "Okay lang po, Ma'am Yelena. Ngunit halatang hindi totoo. May gusto po ba kayong sabihin?" Saglit itong nag-atubili. "Basta po, mag-iingat kayo." Napabaling si Yelena sa kanya. "Bakit po ninyo nasabi yan?" Iba ang timpla ng mukha ni Mang Celso, para bang agad niyang pinagsisihan ng nasambit. "Wala po, bilin lang po ng matanda sa batang may mabuting puso." Bago pa siya makapagtanong, huminto na ang sasakyan sa pribadong pier. Nandoon ang yate, the Mirabel, nakapwesto sa tubig na tila isang lumulutang na palasyo. Puti ang katawan nito, makintab ang railings at ang mga bintana'y kumikislak sa sikat ng araw. Nakasuot ng uniforming puti ang mga crew, habang sa itaas ay tanaw ang ilang bisita na may hawak ng champagne at nakangiti parang nasa magazine shoot. Pag-akyat pa lamang ni Elena ay sinumbo na siya ni Doña Serapin, naka-off-white dress, perlas ang hikap, walang kaabog-abog ang tindig. "Happy birthday, Elena!" sabi nito, saka siya bahagyang ninakap sa ere nang hindi talaga idinidikit ang katawan. "Salamat po," sagot niya, pilit mamagalang. Mula sa gilid, dumating si Leodara Fuentebella, kumikislap ang ngiti. "Ay, bagay sa'yo ang gown. Hindi halatang hindi ka sanay sa ganitong cloud." "Leodara?" Malamig na saway ni Doña Serapin, ngulit walang tunay na bigat. Ngumiti lamang si Leodara at uminom ng wine. "Nagbibiro lang ako." Sa likod nila, napansin ni Elena si Orwin Sadel na may hawak ng tablet at abala sa pagbibigay ng utos sa mga crew. Wala siyang binati sa kanya, isang mabilis lang na tingin, malamig, kalkulado at parang may sinusukat. Maya-maya, umalis na rin ang yate mula sa pier. Sa unang isang oras, tila maayos naman ang lahat. May live string duo, may maingat na inihandang pagkain, may mga business associates ni Doña Serapin na kunwaring interesado sa kanya. "So, you're the wife," sabi ng isang babaeng sosyal na ipinakilala bilang Maren Zobel, kasosyo raw sa resort project. "We've heard so little about you." Hindi alam ni Yelena kung papuri ba iyon o insulto. "Simple lang po kasi ang buhay ko." "Not anymore," sabat ni Leodara mula sa kabilang sofa.
At least on paper. May ilang bisita ang bahagyang natawa. Pinili na lamang ni Yelena na huwag patulan. Sa halip ay tumingin siya sa cellphone niya. Wala pa ring reply si Raviel. Boarding soon, don't worry, I'll follow before dinner. Iyon ang huli nitong mensahe 2 oras nang nakalilipas. Nagsimula ng sumikip ang dibdib ni Yelena. Bandang hapon, dumulas siya palayo sa mga bisita at nagtungo sa upper deck. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng ilang minutong walang plastik na tawa at walang mga matang naghihintay ng pagkakamali niya. Tumayo siya sa gilid, pinagmamasdan ng tubig. Malawak, walang dulo, walang ingay maliban sa ugong ng makina at hampas ng alon. Ma'am? Napalingon siya. May isang waiter na hindi niya gaanong napansin kanina. Matangkad, payat, maamo ang mukha ngunit halatang kinakabahan. May hawak itong tray na may isang basong tubig. Tubig po? Sabi nito. Salamat, tugon niya. Ngunit hindi pa man niya nahahawakan ng baso ay lumapit ito ng bahagya at bumulong ng hindi tumitingin sa kanya. May lifeboat sa gilid. Gamitin mo, tumakas ka na. Delikado ang buhay mo. Para siyang binuhusan ng elo. Ano? Halos hindi niya maibulong. Ngulit umatras na agad ang waiter na ngayon ay alam niyang crew member pala. Hindi nito muling sinalubong ang tingin niya. Excuse me ma'am, formal nitong sabi, saka mabilis na naglakad palayo. Nanatili si Yelena sa kinatatayuan niya, nanginginig ang kamay sa hawak na baso. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya, sisigaw o hahabulin ng waiter. Pero bago pa siya magalaw, biglang tumama sa isip niya ang lahat. Ang babala ni Sivren, ang kakaibang katahimikan ni Mang Celso, ang emergency trip ni Raviel, ang biglang kabaitan ng biyenan, ang narinig niyang usapan noon sa veranda na may salitang kapag nawala siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa ibaba. Sa deck, nakita niya si Doña Serafin na kalmada pa ring nakikipag-usap sa mga bisita. Sa malapit dito ay si Leodara. Nakatawa ngulit paminsan-minsan ay nagsusulyap sa paligid na tila may hinihintay. Sa service corridor sa gawing ikod, nasilayan niya si Orwin na may kinausap na 2 crew na may dalang metal case. Hindi pa yun ebidensya, pero sapat yun para lamunin siya ng takot. Muli niyang tinawagan si Raviel. Unavailable. Hindi ito normal, bulong niya sa sarili. Sakto namang may lumapit na isang dalagang nakagaunubin, isa sa mga performers kanina. Siya yung singer na napansin niya sa rehearsal area, si Mavis Leoren. Ma'am, okay lang po ba kayo? Parang namumutla kayo. Sandaling nag-alinlangan si Yelena, pero may kung anong nagtulak sa kanyang magsabi ng totoo. May waiter na lumapit sa akin. Bumulong siya na tumakas na raw ako. Delikado raw ang buhay ko. Nanaglaki ang mata ni Mavis. Ha? Sino pong waiter? Hindi ko alam ang pangalan, pero mukhang crew. Napagkagatlabi ni Mavis at napatingin sa ibaba. Ma'am, kanina po kasi may narinig akong staff na nag-aaway sa service hall. May binanggit silang timing at fault. Hindi ko pinansin kasi akala ko technical problem. Lalong bumilis ang tibok ni Yelena. Pwede mo ba akong tulungan? Paano? Dalhin mo ako sa service hall. Kailangan kong makita kung anong nangyayari. Ma'am, baka mapahamak tayo. Mas mapapahamak ako kung tatayo lang ako rito. May ilang segundong nag-alinlangan si Mavis, ngunit sa huli ay tumando nga rin siya. Sige po, pero bilisan natin. Sa likod ng ngiti, ilaw at musikang naririnig pa rin mula sa deck, unti-unti nang bumukas sa harap ni Yelena ang tunay na layunin ng pagdiriwang na iyon. At sa unang beses mula nang maging bahagi siya ng pamilyang Vergara, naunawaan niyang may mga taong hindi kontentong saktan ka lamang sa salita. May mga taong gusto kang burahin. At nang gabing iyon, sa gitna ng dagat, sa yate na kunwari handog para sa kanyang kaarawan, unti-unti nang nagiging malinaw kay Yelena na maaring hindi na siya makauwi ng buhay kung hindi siya kikilos agad. Bago tayo dumiretso sa susunod na mas mabigat na yugto ng ating istorya, samahan mo muna akong huminga ng malalim. Kung nakarating ka na rito, i-comment mo naman kung anong oras mo ito pinapakinggan. At kung ramdam mo na rin ba ang kabog sa dibdib ni Yelena? Dahil mula sa bahaking ito, hindi na lang takot ang kalaban niya, kundi pagtataksil, pagkawala ng tiwala,
at ang mahirap na pa siyang bumangon kahit ang taong pinakamamahal niya ay tila hindi agad naniwala sa kanya. Pagkatapos niyang bumulong kay Mavis na may nagbabala sa kanya, mabilis silang dumaan sa makipot na service corridor ng yate. Ang tunog ng violin at mahihinang tawanan mula sa upper deck ay unti-unting napalitan ng ugong ng makina, yabag ng crew, at amoy ng langis at disinfectant sa mas ilalim na bahagi ng barko. Dito po sa likod madalas dumaan ng staff. Bulong ni Mavis Loren, kabado rin ang muka. Pero hindi tayo pwedeng matagalan. Mahigpit ang hawak ni Yelena sa laylayan ng bestida niya habang maingat na sumusunod. Sa bawat hakbang, lalo niyang nararamdaman na hindi simpleng paranoia ang lahat. May kung anong mali sa gabing iyon. At pakiramdam niya, kapag hindi niya agad natuklasan kung ano iyon, baka wala na siyang susunod pang umaga. Pagliko nila sa isang mas makitib na daanan, narinig nila ang mahina mulit mariing boses ni Orwin Sadel. "Siguraduhin mong timing ang fault," sabi nito. "Hindi pwedeng sablay. Kapag nagkaroon ng gulo sa likod, sapat na yon para hindi mapansin agad kung may mahulog o mawala." Napatakip ng bibig si Elena. May isa pang boses na sumagot, paos, tila isang matandang mekanikong sanay sa barko. Paano kung may makakita? Wala dapat makakita, at kung may makakita, problema ko na yon. Sumilip si Helena mula sa gilid ng pader. Nakita niya si Orwin, tuwid ang postura, hawak ang tablet, habang kausap ang isang lalaking may overalls at dalang toolbox. Sa gilid nila ay nakapatong ang isang metal case at may ilang pirasong wiring na nakalabas. "Siya yan," mahinang sabi ni Mavis. "Siya yung nakita kong kanina." Nang muling magsalita si Orwin, halos tumigil ang paghinga ni Yelena. Kapag wala na ang babae, magiging maayos na ang lahat. Hindi na magkakagulo sa allocations at hindi na rin mahahati ang atensyon ni Sir Raviel. Hindi na kailangan ni Yelena ng karagdagang taliwanag para malaman na siya ang tinutukoy nila. Biglang may nalaglag na maliit na bote mula sa tray na hawak ni Mavis. Tumunog iyon sa sahig. "Ano yon?" sigaw ng mekaniko. "Takbo!" bulong ni Yelena. Hindi na silang nagdalawang isip. Mabilis silang bumalik sa koridor. Halos madapa si Yelena sa sobrang bilis. Naririnig niya ang yabag sa likod nila. "Hoy, sino yan?" boses ni Orwin. Pagtuntong nila sa mas malapit sa hagdan paakyat, biglang sumulpot sa harap nila ang waiter na nagbabala kay Yelena kanina. Payat, nanginginig, pero buo ang loob sa muka. Ngayon lang siya nakapagpakilala. "Ako po si Ivern Salceda. Wala na tayong oras. Sumunod kayo sa akin." "Paano mo alam ang daan?" hinihinga na tanong ni Yelena. "Dahil 2 oras ko na kayong gustong palabasin dito, ma'am." Mabilis silang pinadaan ni Ivern sa isa pang service exit papuntang side deck. Sa malayo, tanaw pa rin ang party area at kapansin-pansin, tuloy na tuloy ang kasiyahan sa itaas. Tila walang anumang panganib, tila ordinaryong kaarawan lang. Mula sa gilid ng deck, natanaw ni Yelena si Doña Serafin Vergara na nakikipag-toast sa bisita, elegante at kalmado, habang si Leodara Fuentebella ay nakangiting parang wala ng ibang mas mahalaga sa mundo kundi ang magandang takbo ng selebrasyon. Tanong ni Yelena, nanginginig ang boses. Napatigil si Ivern. "Hindi ko po alam kung hanggang saan ang alam nila, pero si Ma'am Leodara, ilang beses kong narinig na sinasabing kailangan kayong mawala bago pa tuluyang mapunta sa inyo ang ilang bagay sa kumpanya." "Anong ibig mong sabihin?" singit ni Mavis. "May trust restructuring daw na pinag-uusapan. Kapag buo ang marriage niyo ni Sir Raviel, mas mahihirapan ng iba na pakialaman ng shares at personal decisions niya. Lagi nilang sinasabi na kayo ang hadlang." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Yelena. Ibig sabihin, hindi lang ito usapin ng pagkapikon ng biyenan sa kanyang kahirapan. May mas malalim palang dahilan. Pera, mana, negosyo, kontrol. "Nasaan ang lifeboat?" Diretsyong tanong niya. Itinuro ni Ivern ang mas mababang bahagi ng side platform. "Doon, pero kailangan nyo ng kumilos bago mag-rotate ang security staff."
Hindi ako aalis nang walang ebidensya, sabi ni Yelena. Ma'am, halos mapalakas ang boses ni Mavis. Kapag nagtagal tayo rito, baka wala na kayong buhay na maipagtatanggol mamaya. Tumitig si Yelena sa kaibigan niyang halos hindi pa niya matatawag na kaibigan, ilang oras pa lang ang nakaraan. Tama ito. Minsan, ang unang laban ay hindi pagkuha ng hustisya, kundi pagligtas sa sariling buhay. Bumalik sa isip niya si Raviel. Ang huling mensahe nito, ang pangakong susunod ito sa yate, ang katahimikan nito sa mga nakaraang buwan, ang mga pagkakataong hindi siya lubusang ipinagtatanggol. Masakit man, hindi niya alam kung kakampi ba niya ang asawa o isa rin itong naloko ng mga taong nakapaligid dito. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang telepono at muling tinawagan si Raviel. Unavailable. Hindi ako makapaniwala, bulong niya. Hindi niya man lang alam kung anong nangyayari sa akin ngayon. Ma'am, please, sabi ni Ivern. Kung gusto niyong mabuhay at mailabas ang katotohanan, umalis muna tayo. Nagsimula silang bumaba sa makitid na metal stairs patungo sa gilid. Humahampas ang hangin. Lumalalim na ang gabi. Ang ilaw ng yate ay kumikislap sa tubig na tila napakaganda kung hindi mo alam na may planong patayin ang isang babae sa loob nito. Sa ibaba, naroon ang maliit na lifeboat. Kasya tayong tatlo? Tanong ni Mavis. Hindi, pero ako hindi sasama. Ano? Gulat na sabi ni Yelena. Kapag sabay-sabay tayong mawala, agad nila kayong hahabulin. Kailangan may bumalik sa loob at magkunwari normal pa rin ang takbo ng yate. Ako ang bahala. Paano ka? Tanong ni Yelena. Mapait nang ngumiti si Ivern. Wala po akong kasiguraduhan, pero mas may tsansa kayong mabuhay kaysa sa akin. Hindi agad nakapagsalita si Yelena. Sa gitna ng karangyan, sa gitna ng mga taong may pera at pangalan, isang simpleng waiter ang unang tunay na nagtangkang iligtas ang buhay niya. Hindi ko makakalimutan to, sabi niya. Basta mabuhay kayo, ma'am, yun na ang sapat. Bago pa sila tuluyang makasakay, narinig nila ang malakas na ingay mula sa gawing likuran ng yate. Isang biglang pagpitik ng ilaw, kasunod ang maikling pagliyab sa isang bahagi ng lower deck. Fault! Sigaw ng kung sinong crew. Nagsimula ang kaguluhan. Ngayon na! Utos ni Ivern. Tinulungan siya ni Mavis pababa sa maliit na bangka. Nanginginig ang tuhod ni Yelena, hindi dahil sa dagat, kundi sa bigat ng katotohanan, nasa loob pa rin ng yate ang mga taong posibleng nagplano ng lahat. Mula sa kinatatayuan niya sa lifeboat, muli siyang patingin sa itaas. Nakita niya si Leodara na lumapit sa railings, waring may hinahanap sa ibaba. Sa kabilang banda naman, mabilis na naglalakad si Erwin, may kausap sa radyo. At sa gitna ng lahat, nandoon pa rin si Doña Serafin. Matikas, hindi aligaga, hindi tila ina sa isang anak na nawala sa gitna ng insidente. Doon tuluyang nabasag ang natitirang bahagi ng pagtitiwala ni Yelena sa pamilyang pinasok niya. Kahit hindi tumwirang si Doña Serafin ang nag-utos, paano nitong nagawang manatiling ganoon kapayapa habang may panganib sa sarili niyang manugang? Paano nitong hinayaang umabot sa ganito? At bakit sa lahat ng tao, isang simpleng waiter at isang singer pa ang tumayong sandalan niya? Maya-maya ay nakalayo na ang maliit na lifeboat sa yate. Kasama niya Mavis, parehong hirap humawak sa gilid dahil sa alon. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta, umiiyak na sabi ni Mavis. Sa kahit saan na may tao, sagot ni Yelena. Kahit siya mismo ay hindi sigurado. Basta, palayo rito. Hindi nagtagal, napansin nila ang ilaw ng maliit na bangkang pangisda sa di kalayuan. Hoy! Sigaw ni Yelena. Halos maubos ang boses. Tulong! Sa kabutihang palad, narinig sila ng mag-amang mangingisdang sina Polding at Yunel. Agad silang nilapitan at inakyat sila sa bangka. Anong nangyari sa inyo? Tanong ni Polding nang makita ang ayos ni Yelena. Gulong-gulo ang buhok, basa ang laylayan ng mamahaling gown at halatang wala sa sarili. Pakiusap po, umiiyak na sabi ni Yelena. Dalhin niyo po kami sa pinakamalapit na baybayin. Hindi na sila inusisa ng mag-ama. Tahimik silang dinala sa isang maliit na pantalan
kung saan may barangay clinic. Doon sila sinalubong ng nurse na si Irene Dalisay na agad nagbigay ng kumot at mainit na tubig kay Elena. "Safe na po kayo rito," sabi ni Irene habang pinupunasan ang sugat sa braso niya. "Pero kailangan ninyong magpahinga." Hindi mapakali si Elena. Muli niyang kinuha ang cellphone at muling tinawagan si Raviel. Sa wakas, may sumagot. "Yelena?" Boses ni Raviel, magulo at humihingal. "Where are you? I've been trying to reach..." "Trying to reach me?" Putol ni Yelena. Napaluha. "Nasa gitna ako ng dagat kanina habang may nagbabalak patayin ako." Nanahimik sa kabilang linya si Raviel. "Anong sinasabi mo?" Mahinang tanong nito. "Totoo ang sinasabi ko. Hindi ito drama, Raviel. May narinig ako. May babala. May planong fault at may gustong magmukhang aksidente ang pagkawala ko." "Yelena, teka. Nasaan ka ba talaga?" Sigaw niya. "Bakit wala ka? Bakit hindi ka sumipot?" "Na-hold ako sa airport dahil may nagpadalan revised document sa project. Hindi ko na alam kung ano pa ang paniniwalaan ko." Hindi agad nakasagot si Raviel. Sa katahimikang iyon, may kung anong nabali sa loob ni Elena. Hindi dahil sigurado siyang kasabwat ang asawa niya, kundi dahil sa pinakamahalagang sandali ng buhay niya, wala ito. At minsan, ang pagkawala ay kasing sakit ng pagtataksil. Maya-maya, nagsalita rin si Raviel. Nanginginig ang tinig. "Sabihin mo lang kung nasaan ka. Susunduin kita." Pumikit si Elena. Naalala niya ang mga buwang tiniis niya ang pangmamaliit. Ang bawat gabing nagdududa siya sa sarili. Ang bawat pagkakataong gusto niyang marinig si Raviel na magsabing, "Ako ang bahala sa iyo." Ngunit, sa gabing muntik na siyang mawala, hindi sapat ang "susunduin kita." "Hindi muna," mahinang sabi niya. "Hindi pa kita kayang pagkatiwalaan." At bago pa siya pigilan ng emosyon, pinatay niya ang tawag. Sa labas ng klinik, maririnig pa rin ang alon. Mahinahon na ngayon. Ngunit sa loob ni Elena, wala ng katahimikan. Ang dating simpleng pangarap na matanggap bilang asawa ni Raviel ay tuluyan ng namatay sa gabing iyon. Pinalitan ito ng isang bagong layunin, mabuhay, iligtas ang sarili, at balang araw, ilantad ang katotohanan. Hindi na siya babalik bilang takot na manugang. Kapag bumalik siya, hindi na siya ang babaeng hinihintay nilang mapatahimik. Siya na ang magiging bangunguton ng mga taong nagplano na burahin siya sa mundo nang walang kapalit. Bago tayo tumuloy sa pinakamasalimuot na yugto ng ating kwento, gusto muna kitang huminga ng malalim at damin ang bigat ng pinagdaanan ni Yelena. Kung nakarating ka na rito, i-comment mo naman kung anong oras ka nakikinig o nagbabasa at saang bahagi ka pinakanagulat sa kwento niya. Dahil sa parteng ito, hindi na lang basta pagbangon ang makikita mo, kundi ang sandaling haharapin na ng isang babaeng minsang nilamon ng takot ang mga taong naniwalang kaya nilang burahin siya sa mundo nang walang kapalit. Matapos ang gabing iyon sa gitna ng dagat, hindi agad bumalik si Yelena Cruz sa dati niyang buhay. Sa katunayan, halos wala nang natira sa dating Yelena na marunong lang magtiis at umaasa na balang araw ay matatanggap din siya ng pamilyang pinasok niya. Ang natira na lamang ay ang babaeng natutong matulog na hindi mahimbing, natutong mulyap sa likod bago pumasok sa kahit anong gusali, at natutong hindi basta magtiwala kahit sa pangako galing sa lalaking minsang minahal ng buo. Lumipas ang mga buwan. Sa tulong ni Sivren Malaya, ng retired fiscal na si Aldrin Maliksi at ng maingat mulit matibay na NBI officer na si Matvian Roque, dahan-dahang nagtipon si Yelena ng piraso-pirasong katotohanan. Hindi siya nag-ingay, hindi siya nagpa-interview, hindi siya nagkalat ng paratang sa social media. Alam niyang ang mga kalaban niya ay hindi lamang mayaman, sanay din ang mga ito sa pagsupil ng kwento bago pa ito makarating sa tenga ng tamang tao. Kaya pinili niyang magpalakas muna. Sa loob ng halos 2 taon, itinayo niya ang Hearthline Atelier, isang maliit noon na event and venue consultancy na nagsimula lamang sa borrowed tables,
rented van, at mga supplier na dati niyang nakasama sa murang projects. Nasa tabi niya si Sivren Malaya para sa legal matters, si Mavis Leoren para sa creatives at hosts coordination, at maging si Nurse Irene Dalisay ay tumulong sa community ties at wellness events. Kalaunan, nadagdagan pa ito ng mga taong dating dumaan lamang sa pinakamadilim niyang gabi. Ang waiter na si Ivern Salceda na tuluyang umalis sa charter service at naging logistics coordinator, at ang mag-amang mangingisdang sina Polding at Yunel na minsang tumulong sa seaside setups ng kumpanya. Isang gabi sa maliit ngunit maaliwalas na opisina sa Batangas, nakaupo si Yelena sa mahabang mesa habang pinagmamasdan ang presentation board para sa isang malaking charity regatta event. Tahimik siya, ngunit halatang may malalim na iniisip. Lumapit si Mavis dalang 2 tasa ng salabat. Ayun, nakita ko na naman ang mukha mong yan. Ibig sabihin, hindi lang basta kinakabahan. Iniisip mo na naman sila. Tumingin si Yelena sa kanya. Sila ang kliyente. Hindi lang kliyente, sagot ni Mavis habang umuupo. Mga taong minsang gusto kang mawala. Nasa harap nila ang event brief ng Vergara Foundation Maritime Legacy Gala, isang engranding charity regatta at fundraising dinner para sa coastal scholarships. Sa lahat ng kumpanyang pwedeng mapili, ang Hearthline Atelier ang nanalo sa blind proposal process. Nang una iyong ipakita ni Sivren kay Yelena, gusto niya sanang tanggihan, pero si Matvien ang unang nagsabi ng pinakamahalagang katotohanan. Kung gusto mong makalapit sa loob ng hindi pinaghihinalaan, ito na yon, sabi ni Matvien sa isang private meeting. Legal, professional, hindi ka pumapasok bilang biktima, pumapasok ka bilang expert. Kaya ngayon, matapos ng 2 taong pag-iwas, kailangan na niyang bumalik sa mundong muntik nang pumatay sa kanya. Handa ka na ba talaga? Tanong ni Mavis. Sandaling natahimik si Yelena. Hindi ko alam kung may taong handa talaga sa pagbabalik sa lugar kung saan halos mawala ang buhay niya, pero hindi ko rin pwedeng hayaan na habang buhay akong tatakbo. Kinabukasan, dumating siya sa Vergara Corporate Tower suot ng malinis na cream blazer, maayos ang buhok at buo ang tindig. Hindi na siya ang babaeng nangingimi noon sa bawat tingin ng mga tao sa mansyon. Ang bawat hakbang niya ngayon ay may sariling bigat. Hindi na dahil asawa siya ng isang Vergara, kundi dahil may sarili na siyang pangalan. Sa boardroom siya unang muling nakita ni Doña Serafin Vergara. Halos 2 segundo ring natigilan ng matandang babae bago nakabawi ng anyo. Nakatayo ito sa dulo ng mahabang mesa, may hawak na briefing folder, ngunit kapansin-pansing tumigas ang panga nito nang makilala si Yelena. Miss Cruz, malamig ngunit kontroladong bati nito. Napansin ni Yelena ang paggamit ng apelyido niya, hindi ng dati nitong our daughter-in-law o Raviel's wife, at sa totoo lang, mas gusto niya iyon. Doña Serafin, mahinahon niyang sagot. Thank you for meeting with us. Sa kaliwang bahagi ng mesa ay naroon si Leodara Fuentebella, na kahit maganda pa rin ang postura ay halatang nabawasan ng kinang kumpara noon. Nang makita si Yelena, bahagya itong napaatras sa upuan bago gumiting pilit. Well, sabi ni Leodara, mukhang malayo na ang narating mo. Hindi agad ngumiti si Yelena. Oo, mas malayo kaysa inakala ninyo. Naging sandaling mabigat ang hangin sa silid, ngunit agad ding pumasok ang ibang board staff at consultants kaya naputol ang tensyon. Doon niya muling nakita si Raviel Vergara. Mas payat ito kaysa dati, mas maputla rin, hindi na ganoon katikas ang tindig nitong dati niyang kinasanayan. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang minsang nagpapakalma sa kanya, ngayoy may halong pagod, guilt, at isang uri ng pag-asang hindi alam kung may karapatan pa bang mabuhay. Yelena, mahinang sabi ni Raviel nang magkaharap sila sa dulo ng boardroom pagkatapos ng meeting. Sir Raviel, formal niyang sagot. Napayuko ito ng bahagya. You don't have to do that. Professional meeting ito.
Kaya ko. Huminga ng malalim si Raviel. Can we talk? Kahit 5 minutes lang? Tinitigan siya ni Yelena ng matagal. Sa totoo lang, hindi pa rin tuluyang naghihilom ang sugat na iniwan nito sa kanya. Hindi man ito ang nagtangkang pumatay sa kanya, pero sa pinakamapanganib na gabi ng buhay niya, ang taong dapat unang naniwala sa kanya ay siya pang huling nakahabol sa katotohanan. After the presentation revisions, sagot niya, wala nang personal, diretso lang. Tumanggo si Raviel. Salamat. Sa mga sumunod na araw ng coordination para sa gala, paulit-ulit na nagtatagpo sina Yelena at Raviel sa site inspections, supplier calls, at deck mapping para sa regatta event. Ngunit ibang-iba na talaga ang dynamics nila ngayon. Wala nang lambing, wala nang alanganing ngiti na may nakatagong alaala. Ang naroon ay 2 taong minsang naging asawa at ngayoy tila magkaibang kontinente. Isang gabi matapos ang ocular sa marina, naiwan silang 2 sa viewing deck ng harbor office. Malayo na ang ibang staff. Tanaw sa unahan ang mga ilaw ng mga nakapilang yate. Ayaw ko sanang gawin ito habang nagtatrabaho tayo, pero hindi ko na kayang manahimik. Nakatayo lamang si Yelena. Nakapulupot ang mga braso sa sarili. Patuloy ni Raviel. Nung una, akala ko pinapalala lang ng galit mo ang nangyari. Pinakita sa akin ni Orwin ang edited videos. Pinarinig sa akin ang mga gawa-gawang testimonya. Pati emails mo, may peke silang ipinakita. Napatawa si Yelena ng walang saya. At naniwala ka. I was wrong. Hindi lang wrong, Raviel. Sa unang pagkakataon ay humarap siya ng diretsyo rito. Pinili mong magduda sa akin kaysa sa mga taong matagal nang may dahilan para alisin ako sa buhay mo. Napalunok si Raviel. I know. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Tanong niya. Hindi yung planong patayin ako. Hindi yung sakay ko sa lifeboat na hindi ko alam kung makakadaong ba ako. Ang pinakamasakit, nung tumawag ako sa'yo matapos akong makaligtas, hindi ko maramdamang may uuwian pa ako. Tahimik si Raviel. Tanging hangin at alo nung maririnig. Yelena, I have spent every day regretting that. Pero ako, sagot niya, ginugol ko ang mga araw na iyon sa pagtuturo sa sarili kong mabuhay nang wala ka. Hindi na nagtangkang lumapit pa si Raviel. Marahil alam na nitong may mga salitang huli na kapag dumating. Samantala, habang patuloy ang event preparations, lalo ring humihigpit ang investigasyon ni Matvien. Sa wakas ay nakuha nila ang ilang crucial digital records mula sa dating device ni Orwin Sadel, kasama ang backup metadata ng CCTV edits, access log sa yate, at ilang deleted messages na narecover sa tulong ng cybercrime unit. Ang pinakamatibay sa lahat ay ang audio file na ipinasa noon ni Ivern, na ngayon ay na-enhance na at malinaw nang maririnig ang boses ni Orwin. Kapag wala na ang babae, magiging maayos na ang lahat. Ngunit may mas mabigat pang lumabas. Sa isang closed-door session na dinaluhan ni Yelena, Sivren, Aldren, Matvien at 2 forensic analysts, inihapag ang financial trail na nag-uugnay sa shell accounts ni Leodara sa ilang irregular maintenance payouts para sa The Mirabel. Tinuro ni Matvien ang projected ledger sa screen. Ito ang 3 transfers na ginawa 2 linggo bago ang birth May event. Lahat dumaan sa isang consultancy front na konektado sa trust administrator na matagal nang pinipilit ni Ma'am Leodara. Meaning, tanong ni Yelena, kahit alam na niya ang sagot. Meaning, maingat na sabi ni Aldrin, hindi simpleng inggit o personal na galit lang ang nangyari. May economic motive. Kapag nasira ang marriage mo kay Raviel at na-destabilize ang kanyang personal life, may mas malaki silang chance na maimpluwensyahan ang succession positions at ilang family allocations. Napapikit si Yelena. Kaya pala, kaya ganun na lang ang tindi ng galit. Hindi siya basta kinamuhian dahil mahirap siya. Kinamuhian siya dahil ang simpleng presensya niya ay hadlang sa mga balak ng iba. Si Doña Serapin? Tanong ni Sivren. Nagkatinginan sina Matvien at Aldrin. Sa ngayon, sabi ni Matvien, ang malinaw pa lang ay may knowledge siya sa pressure at harassment laban kay Yelena, pero wala pa tayong matibay na proof na siya ang direktang umutos.
Ang posibleng direct conspirators, si Orwin, si Baston, at si Leodara. Parang may kakaibang pait na dumaan sa dibdib ni Yelena. Isang bahagi niya ang gustong mapatunayan na si Doña Serapin ang utak ng lahat para tuluyan niyang maalis ang anumang nalalabing pag-aalinlangan. Pero isang bahagi rin niya ang alam na ang mas masakit minsan ay hindi ang pagiging halimaw ng isang tao, kung hindi ang pagiging duwag nitong pigilan ng kasamaan na alam naman niyang nangyayari. Dumating ang araw ng internal investigation hearing ng kumpanya. Isang mahabang conference hall iyon sa corporate tower, puno ng board members, legal counsel, auditors at ilang senior staff. Sa dulo ay naroon si Doña Serapin, mas tahimik kaysa dati. Sa kabilang panig naman ay si Leodara, putlang-putla, mulit pilit pa ring pinananatili ang tikas. At sa gitna ng masikip na seguridad, ipinasok si Orwin, wala na ang dating kinis at kumpiyansa. Nang nagsimulang ilahad ang ebidensya, ang edited footage, ang altered communications, ang maintenance override logs at ang financial links, unti-unting nabasag ang yanyong tagal nilang itinayo. "Lies!" sigaw ni Leodara. "You're all twisting context." Ngunit nang ipinayang audio ni Orwin, tumahimik ang buong silid. Nakatingin lamang si Yelena sa unahan. Hindi na siya umiiyak. Hindi na rin siya naninginig. Ang pakiramdam niya ay parang may malaking pintong unti-unting nagbubukas sa isang silid na matagal na siyang ikinulong. Maya-maya, napasigaw si Orwin marahil sa takot na siya ang tuluyang malubog. "Hindi ako kikilos ng mag-isa. Lahat kayo may alam. Hindi pwedeng ako lang." Tumayo si Doña Serafin. Sa unang pagkakataon, bahagyang nanginginig ang boses nito. "Alam kong pinapahirapan ninyo siya. Alam kong gusto ninyo siyang itaboy. Pero hindi ko inutusan ang tangkang pagpatay." Lumingon si Yelena rito. "At hindi mo rin pinigilan," malamig niyang sabi. Walang naisagot ang Donya. Sa mga oras na iyon, tuluyan ng gumuho ang imahe ng pamilyang Vergara sa loob mismo ng sarili nilang imperyo. Hindi pa man iyon ang pinal na hustisya sa korte, iyon na ang unang lantad na pagbagsak ng mga lihim nila. Pagkatapos ng hearing, habang papalabas ang mga tao, marahang lumapit si Raviel kay Yelena. Puno ng luha aluhang ang mata nito, ngunit hindi ito humawak o lumapit ng sobra. "Tama ka," sabi nito. "You were alone because I failed you." Tinignan siya ni Yelena ng walang galit, ngunit wala na ring dating lambing. "At natutunan kong mabuhay dahil doon." Sa gabing iyon, habang nakatayo siya sa labas ng building at pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod, alam ni Yelena na hindi pa tapos ang laban. May mga kaso pang isasampa, may mga pahayag pang ibibigay, may mga taong susubok pang balugtutin ang totoo. Pero sa unang pagkakataon mula nang tumalon siya sa maliit na lifeboat sa gitna ng dagat, hindi na siya ang takot na babaeng nagtatago sa dilim. Ngayon, siya na ang liwanag na unti-unting naglalantad sa lahat ng nagtangkang ilibing ang kanyang katotohanan. Bago tayo dumako sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang samahan mo akong namnamin ang bigat ng lahat ng pinagdaanan ni Yelena. Kung umabot ka na rito, i-comment mo naman kung anong oras ka nakikinig o nagbabasa at kung anong bahagi ng kwento niya ang pinakatumimo sa puso mo. Dahil sa parteng ito, masasaksihan mo na hindi lahat ng tagumpay ay maingay, hindi lahat ng wakas ay tungkol sa pag-ihinggan, at hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang balikan para masabing may natutunan ang puso. Pagkatapos ng pagkalantad ng katotohanan sa loob mismo ng Vergara Corporate Tower, hindi na muling naging pareho ang buhay ng lahat ng taong sangkot sa nangyari kay Yelena Cruz. Si Orwin Sadel ay tuluyang inaresto kasunod ng formal na pagsasampa ng mga kasong conspiracy, evidence tampering at attempted homicide. Si Baston Velas naman, ang mekanikong kasabuak sa maintenance sabotage ng yate, ay nadamay din at naging susi sa pagpapatibay ng testimonya nang piliting siyang magsalita ng mga investigador. Samantala, si Leodara Fuentebella na matagal nang nagtatago sa likod ng sosyal na imahe at mga charity smile ay hindi na nakaligtas nang mabuksan ng mga shell accounts at iligal na daloy ng pera na matagal niyang inililihim. Sa diaryo, sa business columns at maging sa mga social circles na minsan niyang pinaghaharian, iisa ang usapan.
bumagsak ang perpektong anyo ng pamilyang dati tinitingala. Ngunit sa kabila ng ingay ng iskandalo, hindi doon umiikot ang bagong buhay ni Yelena. Isang umaga, habang sumisikat ang araw sa baybayin ng Batangas, maaga siyang gumising sa maliit ngulit maaliwalas na bahay na ipinagawa niya para sa kanyang ina. Mula sa bintana, tanaw ang mga niyog, ang bakuran na may ilang halamang gamot ni Mersa at ang simpleng katahimikan na nooy pangarap lamang niya. Nasa kusina na ang ina niya, nagkakape at nagluluto ng pandesal sa maliit na oven. "Gumising ka na pala," sabi ni Mersa nang makita siya. "Akala ko magpapahinga ka pa. Kagabi ka pa umuwi sa Maynila." Ngumiti si Yelena at umupo sa tapat ng ina. "Mas gusto ko pong magising dito kaysa sa kahit anong mamahaling kwarto sa siyudad." "Tignan mo nga naman," sabi ni Mersa habang isinasali ng kape sa tasa niya. "Dati umiiyak ka ng pagod. Ngayon, pagod ka pa rin pero iba na ang liwanag ng mukha mo." Tahimik na napangiti si Yelena. Totoo iyon, pagod pa rin siya. Marami pa ring hearing, dokumento at usaping legal. Pero iba na ang pagod ngayon. Hindi na ito pagod ng isang babaeng laging nagpapatunay na karapat-dapat siyang tanggapin. Pagod na ito ng isang babaeng abala sa pagbuo ng buhay na siya mismo ang may hawak. Mula sa kwarto, lumabas si Teban. Ngayoy mas matangkad na at halos magmukha ng binata. Nakasuot ito ng school uniform para sa engineering prep review na sinuportahan ni Yelena. "Ate," sabi nito habang kumukuha ng pandesal, "confirmed na ba yung enrollment ko sa maritime program?" "Oo," sagot ni Yelena. "Final na, hindi ka na pwedeng umatras." Napangiti si Teban sa kamarahang yumakap sa kanya mula sa likod. "Salamat ate." Tinapit niya ang kamay nito. "Hindi ako nagtatrabaho ng ganito para umatras ka. Ituloy mo yan." Sa simpleng tagpong iyon, ramdam ni Yelena na kahit gaano karami ang tinangkang nakawin sa kanya noon, kapayapaan, dignidad, seguridad, may mga bagay pa ring hindi nila nakuha. Ang kakayahan niyang bumuo muli, ang pagmamahal ng totoong pamilya, at ang tapang na lumikha ng panibagong simula. Habang lumalakas ang Hearthline Atelier, mas lalong dumami ang mga proyektong dumarating. Ngunit bukod sa eleganteng events at seaside installations, unti-unti ring naiba ang layunin ng kumpanya. Sa mungkahi ni na Sivren Malaya, Mavis Loren at Irene Dalisay, ginawa nilang mas bukas ang kumpanya para sa mga babaeng nangangailangan ng panibagong pagkakataon. Mga single mothers, dating kasambahay, mga probinsyanang hindi nabigyan ng oportunidad, at maging ilang kabataang huminto sa pag-aaral. Sa isang meeting sa opisina, sabay-sabay silang nakapalibot sa mahabang mesa. "Kapag training program lang kulang," sabi ni Irene habang may hawak na notebook. "Kailangan may actual stipend." "Agree," sagot ni Sivren, para hindi sila mapilitang bumalik sa mga abusadong employer o sitwasyon dahil lang sa gutom. Sumingit si Mavis. "At dapat may creative track, hindi lahat pang logistics o admin. May iba na magaling sa styling, host coordination, floral work, baking." Tahimik na nakinig si Yelena bago tumanggo. "Gagawin natin. Hindi kailangan malaki agad, basta totoo." "Anong itatawag natin?" tanong ni Ivern na noon ay nakatayo sa may pinto dala ang listahan ng delivery schedules. Ngumiti si Yelena. "Hindi ko alam, pero gusto ko yung pangalan pa lang may pangako na." Mula roon, isinilang ang Pampang Initiative, isang maliit na community arm ng Hearthline na tumutulong sa mga babaeng nais magsimulang muli pagkatapos ng panlalamang, takop at pagkawala ng dignidad. Wala itong engranding launch noong una, walang press release, walang camera crews, ngunit sa bawat babaeng natutong tumayo uli, may kakaibang paghilom na nararamdaman ni Yelena sa sarili. Samantala, hindi pa rin tapos ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay niya, ang huling pagharap sa mga taong minsang naging sentro ng kanyang sugat. Isang hapon sa Tagaytay, sa isang maliit at tahimik na chapel na madalas puntahan ng mga taong gusto ng katahimikan kaysa eksena, doon niya muling hinarap si Doña Serafin Vergara. Hindi ito meeting ng board, hindi ito legal proceeding, wala ring abogado o media. Personal iyon, at marahil, iyon na ang pinakatapat nilang pagkikita. Nakatayo ang Doña sa may gilid ng chapel, suot ang simpleng kulay abo na bestida.
Wala na ang bating nakasisilaw nitong dating. Nandoon pa rin ang dignidad, ngulit kita na ang pagkapagod. Salamat at pumayag kang makipagkita, bungad nito. Hindi ako pumayag para ayusin ang nakaraan. Malamig ngulit mahinam sagot ni Elena. Pumayag ako para matapos na ang hindi natapos. Tumanggo si Donya. Karapatan mo iyon. Ilang sandali silang parehong natahimik. Ang tanging maririnig ay mahinang kampanilya at hangin mula sa mga punong nakapalibot sa chapel. Sa wakas, nagsalita rin ang Donya. Buong buhay ko, sanay akong kontrolin ang paligid ko. Sanay akong protektahan ang pangalan ng pamilya namin kahit minsan, sa totoo lang, sarili ko lang ang prinoprotektahan ko. Hindi sumagat si Elena. Hindi kita tinanggap at oo, hinayaan kong apihin ka. Hinayaan kong isipin ng mga tao sa paligid ko na pwede kang tapakan dahil galing ka sa mundong hindi ko rin nirespeto noon. Nirerespeto noon? Tanong ni Elena. Pumikit saglit ang Donya. Masyadong masimilit ako para magkayaman, alam ko, pero oo, mali ako. Sa unang pagkakataon sa buong buhay nilang nag-cruise, narinig ni Elena kay Doña Serapin ang payak ngunit mahirap makuhang pag-amin na iyon. Hindi ninyo ako kailangang mahalin noon. Sagot ni Helena pagkaraan ng ilang segundo. Pero sana, kahit paano, naging tao ninyo akong tiningnan. Napababa ang tingin ng Donya. Hindi ko na maibabalik ang lahat. Hindi na nga, sagot ni Elena, at hindi ko rin makakalimutan. Nag-angat ng tingin si Doña Serapin na tila naghihintay ng parusa o tuluyang pagtataboy. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Elena ay hindi sigaw, hindi sumpa, kundi ang pinakamatapang na desisyong kaya niyang gawin. Hindi ko kayo pinapatawad para gumaan ang konsensya ninyo, sabi niya. Pinipili kong hindi mabuhay sa galit para gumaan ang buhay ko. Nanginig ang baba ng Donya. Wala itong naisagot. Matapos ang usapang iyon, pakiramdam ni Elena ay may pinto ng tuluyang nagsara. Hindi dahil naging maayos ang lahat, kundi dahil tumigil na ang nakaraan sa paghabol sa kanya ng ganoon kasaklap. Ngunit may isa pang pintong kailangan niyang isara ng buo. Si Raviel Vergara. Nagkita sila makalipas ang ilang linggo sa isang tahimik na kafe sa Antipolo, ang parehong lungsod kung saan minsan ay pinangarap nilang pwede silang maging masaya sa kabila ng agwat sa buhay. Ngayon, magkatapat silang nakaupo, hindi na bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong minsang nagmahalan at parehong may daladalang sugat. Ayaw kong paikot-ikutin pa, sabi ni Raviel habang magkahawak ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa. Mahal pa rin kita. Hindi gumalaw si Elena. Alam niyang darating ang araw na maririnig niyang muli iyon, ngunit iba na ang dating ng mga salitang iyon ngayon. Hindi na ito sapat para buuin ang mga naputol. Raviel, mahinang sabi niya, minahal din kitang ng totoo. Hindi ko yun ikakaila. Then maybe... Pero may mga pagmamahal na totoo, putol niya, na hindi na dapat balikan. Natahimik si Raviel, halatang mabigat ang bawat segundo. Hindi dahil wala na akong pakialam, kundi dahil ang babaeng iniwan mong mag-isa noon ay hindi na ako ngayon, at hindi ko na kayang ibalik ang sarili ko sa isang relasyong unang pinatay ng pagdududa bago pa tayo tuluyang masira ng ibang tao. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Raviel, ngunit hindi ito nagpumilit. Marahil iyon na ang pinakamatinong nagawa nito para sa kanya, ang tanggapin ng desisyon niya ng walang drama, walang puwersa, walang guilt. I'm sorry, mahinang sabi nito. Alam ko, at sana maging maayos ka rin. Naghiwalay silang pareho ang sakit, ngunit malinaw na. Walang puot, walang balikan. Walang maling pag-asang iiwanan pang bukas ang sugat. Lumipas ang mga buwan at lalo pang yumabong ang buhay ni Helena. Lumaki ang Pampang Initiative. Si Mavis ang humawak sa creatives and training showcases. Si Sivren ang namahala sa legal protection program para sa mga trainees. Si Irene ang gumawa ng wellness and counseling referrals. Si Ivern ang naging eksperto sa operations. At minsan ay natatawa pa sila kapag naaalala nilang dati itong waiter na nanginginig sa gilid ng yate. Ano kayang nangyari kung hindi ka bumulong noon?
Tanong ni Mavis minsang nagsasabit sila ng decor sa isang community hall. Sumagot si Ivern nang hindi tumitingin. Ayoko na pong isipin. Mas gusto kong iniisip na may nagawa rin akong tama sa wakas. Tinapik siya ni Yelena sa balikat. Hindi lang tama, buhay ang iniligtas mo. Sa 35 kaarawan ni Yelena, hindi na yate ang simbolo ng selebrasyon niya. Sa halip, isang seaside learning center ang pinasinyaanan niya sa parehong bayan unang tumulong sa kanya matapos siyang mailigtas sa dagat. Isang simpleng gusali iyon na may silid-aralan, maliit na multipurpose hall at training space para sa mga kababaihan at kabataang nais matuto ng hospitality skills, event work at community enterprise. Naroon sina Mirsa, Teban, Sivren, Mavis, Irene, Ivern, Polding, Yunel, Tomas Uriel, Mang Celso, Nemya at marami pang taong naging bahagi ng pagbangon niya. Maging sina ilang dating trainees ng Pampang Initiative ay nandoon, may bit-bit-bit na mga bulaklak at simpleng pagkain. Habang nakatayo si Yelena sa harap ng lahat, tanaw ang dagat na minsang naging saksi sa pinakamadilim na gabi ng buhay niya, humawak siya sa mikropono at sandaling natahimik. May panahon sa buhay ko na akala ko ang dagat ang magiging wakas ko. Akala ko doon na matatapos ang lahat, ang pangarap ko, ang dignidad ko, ang pag-asa ko. Tahimik ang lahat, ang hangin ay marahan lang humahaplos sa laylayam ng suot niyang puting damit. Pero minsan, pagpapatuloy ni Yelena, ang lugar na akala mong lulunod sa'yo, siya palang magtuturo sa'yo kung paanong lumahyong pabalik sa sarili mo. Mula sa gilid, nakita ni Yelena si Mirsa na umiiyak, si Teban ay nakangiti, si Maylis ay tahimik na nagpupunas ng mata, at si Ivern, na minsang takot na takot sa yate, ay nakatingin ngayon sa dagat ng walang pangamba. Hindi ko nakuha ang pagtanggap na inaasam ko noon, pero may mas mabigat akong natutunan. Hindi mo kailangang tanggapin ng maling tao para masabing may halaga ka, at ang buhay na halos inagaw sa akin, pinili kong ibalik hindi para gumanti lang, kundi para may iba pang makapagsimulang muli. Nagpalakpakan ng pao, ngunit higit sa tunog ng palakpak, ang mas malinaw na narinig ni Yelena sa sandaling iyon ay ang katahimikan sa loob niya, ang katahimikan na matagal niyang hinanap. Pagkatapos ng programa, lumayo siya ng kaunti sa tabing dagat. Sumunod sa kanya si Mirsa. "Masaya ka ba, anak?" tanong ng ina. Tumingin si Yelena sa malawak na dagat, sa mga batang nagtatakbuhan sa buhangin, sa learning center na bagong pinasinyaanan at sa mga taong masayang nagkukwentuhan sa likod nila. Ngumiti siya, hindi pilit, hindi para mukhang matatag, kundi yung ngiting galing sa pusong sa wakas na nakauwi sa sarili. "Opo, Nay," sagot niya. "Ngayon ko lang masasabing buo, masaya na ako." At habang unti-unti lumulubog ang araw sa dagat na minsang naging saksi sa kanyang pagtakas at nayo'y saksi naman sa kanyang tagumpay, alam ni Yelena na tuluyang nagwakas ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi man niya nakuha ang marangyang pamilyang minsang pinangarap niyang mapabilangan, nakabuo naman siya ng mas totoo, mas payak at mas matibay na tahanan. At sa wakas, hindi na siya ang babaeng muntik ng patahimikin sa gitna ng alon. Isa na siyang babaeng nakaligtas, bumangon, nagpatawad ng hindi nagpakababa, at lumikha ng buhay na mas maganda kaysa sa anumang kayang ipagmalaki ng mga taong minsang umalipusta sa kanya.